Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Cancer. This reading is for you. Maraming salamat muna. May 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay na Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. At kung gusto niyo na personal reading, nasa baba ng video na to, how to contact me. This is a general reading. Hindi mo to personal reading, kunin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Vice versa, nangyari, or mangyari pa lang. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Tandaan nyo, general reading tayo. Kayo pa rin ang magpapabago ng buhay nyo. Gawin nyo lang itong guide. Kukuhanin ko lang ang energy. Kung kanino energy nito, good luck. Too much concern with a sexual matter. Kung sino man, maan ikaw, di ba? Dealing or relationship with a younger woman. Maaring kapatid mo, ikaw, or pamangkin, sino man siya. Good advice from a wise person. Maaring may tao na magbibigay ng advice sa'yo, no? Maaring ikaw naman ang magbibigay ng advice dito sa taong mas bata sa'yo, kung sino man yan. Peace and harmony. Andito yung situation na may mga bagay o sitwasyon na maaring magkakaroon na ng kaliwanagan or pagkakaisa or new situation, ganyan. In need of help, assistance, and guidance. Ito rin siya, ito. Ibig sabihin is maaaring mahihingi ng tulong sa'yo, maaaring itong batang ito na mas bata sa'yo, kung sino man siya, or may mga i-assist ka, or may mga i-guide kang tao, no? Sa trabaho man yan, sa family mo man yan, kung saan ang aspeto ng buhay mo yan. Baka ikaw din yung magbibigay ng advice doon. O kaya naman, nag-ingat ka rin with comes to your hand. Baka there's something happen into your hand. Maipit ka, masugatan ka, magdugo ikaw, o malapit sa puso mo, baka itong mas younger sa'yo, or malapit sa'yo. Ingat ka kung ano man mangyari sa hand mo. Sana walang mangyaring masamang patindi. No? And we have the career. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na you need to focus o may mga focusan ka na this time sa nakikita ko to growth. Yan. Baka iba dito is, baka ito, diba? Pupukusan mo yan, tong tao na to. Or something into your life. Or kung gusto mo ng peace and harmony, you need to give an effort and hard work dun to develop, no? Para magkaroon ng peace and harmony into your life. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin na yung energy. Ay, pumaksak lang siya. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko dito sa'yo, Cancer. Siguro iba sa inyo, may mga umpisahan kayo, o kaya magiging busy kayo. Sa nakikita ko dito, no? Nandito rin yung may mga sitwasyon na may mga paninindigan ka, or baka busy nga kayo, o may mga paninindigan ka na isang layunin, o may mga fufukusan ka at may iti-take at action ka this time. Sa nakikita ko to. At may nakikita rin ako na paglabas ng pera, no? Ganun. Sana hindi ganun kalaki. Pero may paglabas ng malaking pera or kung ano man yan sa buhay mo. Sa nakita ko ganun. May nakikita ako na nagkakaroon ng salungatan or maaring may tao na salungat siya sa'yo. Or maaring ikaw isalungat ka sa mga decision making o may pagsalungat. Kung ano mang sitwasyon yan, ipasok mo. Maaring may tao, ikaw or someone is may taong hindi believe at hindi nagtitiwala sa iyo, or ikaw ang hindi nagtitiwala sa kanya. Also, may hindi pagkakasundo-sundo or pagtatalo. May nakita ko dito. Parating. Ano po to, universe? O maaring hindi yung pagkakaunawaan, mga ganyan. Ang parating sa iyo, ang nakikita ko dito is maaring may malalaman yung katotohanan sa iba sa inyo, no? Dito.
Maaring there's a union, then ako na nakikita dito, may mga frustration when it comes to a lovers, when it comes to a family, kasamahan sa trabaho, o yung mga gusto mong ma-achieve into your life, no? Na goal, yan. May mga frustration ako nakikita sa iyo. May mga deep wound, may mga parang sa battle happen, na parang sinuong mo, and this time maaring iyon is pa-release mo na or maging okay na, no? Maaring magkakaroon na ng pagkakasundo-sundo sa iba, or andun yung situation na nakikita ko dito na maaring there's a union or someone want ng communication sa'yo, gusto niya ng union or commitment sa'yo, or gusto niya ng connection. There's a person na maaring makikipag-usap sa'yo na doon ka ma-frustrate o doon ka malito. Halimbawa, yung lovers mo gusto niyang makipagkita sa'yo o may mga lakad kayo, pero yung family mo may lakad din. Parang baka malito ka o kaya baka may mga pagkalitong situation. Yan, may mga getting together, either family, close relationship, yan, may mga surprise parties, or sana hindi ganun kalaking frustration, Sana pagkalito lang sa nakita ko. Pero there's a deep wound Ako nakikita. May coming home o may mga pupuntahan kayong kasalan or celebration, parties, event, mga ganyan. May mga surprise. Pero andito yung situation. Sa iba ganun. Pero bakit kaya may lungkot ako nakikita sa iyo? Meron. You feeling stuck. Ganun. Parang may bagay o sitwasyon na pwede kang matrap this May 1 to 15. Sana hindi. Sana, may nakikita kasi ako hospitalization. Maari may nga nagpapadoktor, nagpapahospital, or there's a confine, or may mapaparalyze, no? Sa nakikita ko dito. Sana hindi ganun kalaki. Sana tapos na yon, no? Sa nakita ko. Maaring mahihingi sa'yo ng suporta, or may susuportahan ka. Ganyan. Vice versa. May mga sitwasyon naman na pwedeng mag-success na, pero kasi may mga thinking of frustration ako nakikita sa iyo Siguro, a negative thought, yan, maaaring may mga negative thought na iniisip ka sa isang tao, sa ganito, sa ganyan, kay kanya, mga ganyan. Sana wag naman. Maaaring nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ko May problema kayo sa money? Parang may hardship ako nakikita sa iyo. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mo daw iwasan is yung ma-stagnant ka or yung magkaroon ng pagpapabaya when it comes sa sarili mo, when it comes to opportunity, when it comes to your idea, and iwasan mo din yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, ganyan, or makaramdam ka ng kaba or takot sa mga paplanuhin at a-actionan mo this time. Sinasabi dito, iwasan mo din yung hindi pahalagahan yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal at suporta. And then, iwasan mo din yung kung may mga negativity or you feeling drained or may mga unfulfillment situation happen into your life, this is a time to renew yourself, no? Kumbaga, kailangan mo ngayon is to plan again, ang sinasabi dito. Kung may mga sadness happen o situation na nagaganap o nangyari sa'yo, siguro this is the time na rin na try to communicate sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo, ganyan, na lumabas ka, mag-chill-chill kayo, ganyan. Kumbaga, wag ka lang mag-focus into a sadness or to be alone, no? Sa nakikita ko dito. Siguro hindi naman kayo lahat to. Kung sino man tong energy na to, I hope, syempre, focus, tanda mo, you are worthy. Kung may mga bagay o sitwasyon na hindi naging maganda, no, is mas magandang mag-focus ka sa bagong pagpaplano mo this time. It's time to renew yourself. Kung kailangan mo uling mag-umpisa makipagsapalaran, or you need to take it action na makapagsapalaran muli sa buhay. Take a risk. Love is sa lahat. Kapatid, anak, sarili, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Okay.
Okay. Bakit po? Okay, when it comes to a love, nandun na talaga yung rejection, kumaga nagkaroon ng paghihiwalay or someone's thinking to separation. Yan, maaring kinat off mo na to or someone's cutting off, in this relationship. So nakita ko dito, nagkaroon talaga ng mga regret, pagsisisi, o nag-fail yung relationship sa nakita ko. Pero isa sa inyo kasi is na-stuck dito sa relationship. Yung isa kasi mas pinalo niya kasi yung goal niya o yung gusto niya sa buhay, kaya nagkaroon na ng rejection o nagkaroon ng paghihiwalay. Kumbaga, maaring ikaw is isa sa naging option sa buhay niya, sa nakita ko dito. And also, kung kayo is magkasama nitong tao na to, siguro may mga point o time ng buhay niyo na nagiging sadness, na nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya. Binibigay mo naman yung support mo sa kanya, kaso andun yung time na hindi niya totally accepted or sinasala niya yung mga gusto mong sabihin, yung actions mo o yung mga ginagawa mo. Parang gano'n sa nakita ko sa iba sa inyo. Pero andun yung disappointment when come dito sa love na to. So nakita ko to. Maaaring nagkakaroon ka ng jungling in this relationship, ganyan. Or andun yung feeling stuck at ang daming tumatakbo sa isip mo. Bakit ganun siya? Bakit ganyan? Bakit ganun? Bakit mga ganun? Bakit ganito stricta siya? Bakit ganyan? May mga ganun sitwasyon. Kung kayo is a single person, sabi dito, you need to keep moving to reach your goal this time. Kasi if ever napapasok ka sa isang relationship this time, maaring ikaw is mapasok in an option relationship. You need to be aware. Kaperahan ni Cancer. Bakit po? Okay. When it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ko nakikita yung, mahirap. Mahirap. Maaring kung iba dito siguro may meron pa kayong mga binabayaran, if ever, may meron pa kayong mga pagkakautang o may mga dapat pa kayong i-full paid na situation na when it comes to money. Ang nakikita ko dito is limitado yung actions mo when it comes to your money, Siguro hindi ganun kalaki o kaganda yung pasok ng pera mo this time sa nakikita ko dito. Kaya, ang nakikita ko sa'yo dito is kailangan mong aksyonan, Medyo iwasan natin ang maging pasaway at isipin natin yung future natin when it comes to money. Make a new horizon dito sa nakita ko dito kasi medyo nahihirapan ka ata na pumasok yung pera sa'yo dito kasi nagiging mabagal siya kumbaga. Kumbaga, you need to focus, you need to commit, kailangan magkaroon ng effort and progressing and na magkaroon ng improvement yung pera mo dito, Medyo mabagal lang siya kasi sa nakikita ko dito. Pero nasa sayo pa rin yun. Kung kanino man to energy na to. Opportunity. Okay. May mga new idea o you have an idea to pursue, sa nakikita ko dito. Siguro kung iba sa inyo is maaaring magkakaroon kayo ng mga bagong trabaho, bagong work, may mga bagay o sitwasyon na maaaring tapusin nyo na, may mga unfinished business na magtatapos na or tatapos. Halimbawa, kung may utang ka, maaaring magtatapos na yun, di ba? Mapo-fulfilled mo na o kaya yung may mga new work, ganyan, maaaring may mga gusto mo nang mag-iba ng work, ganyan, o pumasok sa ibang company, may mga ganun ako nakikita. And you're starting a new journey into your life. And also, sa iba sa inyo, siguro, kung may trabaho na kayo, maaring mag-iisip pa kayo kung ano pa yung mga dapat pagkakitaan na para madagdagan yung income nyo kasi andito rin kasi si career. Sa iba sa inyo, may travel ba kayo? Parang iba dito, baka may mga lakad o you have a travel. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong itama, sinasabi dito. Siguro magkakaroon ng clarity na sa'yo this time kung ano yung mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go. Ay, medyo may iba dito, pagising-gising sa gabi, Kunti tulog. May mga inaalala kayo, May tao dito,
dito. Kasi there's a burden, problem, struggle. Ako nakikita dito. May taong makikipag-usap sa'yo dito, sa nakikita ko dito. Maybe you will receive some text message. Ako na nakikita dito, a person who is in a distance. Yun na nakikita ko. Tao na nasa distance. May marireceive ka sa kanya na text message or ikaw ang magte-text sa kanya. O makikipag-communicate ito sa'yo. Maaring iba dito is a bagong tao. No, maaring may tao dito na bago kang makikilala. Yan, may mga bago makikilalang tao sa iba sa inyo. Advice. Ang advice sa'yo, tingnan natin. Ang advice sa'yo, kailangan mo daw magplano at mag-focus sa bagong simula mo sa buhay mo, no? Kumbaga, andito yung situation na wag kang kanina pa lumalabas sa'yo yung dalawang tower, dalawang the world, ang sinasabi dito. Kailangan ngayon sa'yo is i-renew mo yung paniniwala mo. Trust yourself, starting to create again yourself, idealism, kumaga, be creative, no? Magkaroon ka ng pagpaplano sa buhay mo, lalo na sa future mo dito. And may mga sitwasyon na kailangan mong pagpasyahan o kailangan mong hatulan. Yun nga, pagpapasya o paghahatol this time para magkaroon ka ng pagbabago. Kung may mga lalo na kung may hinihiling ka sa buhay mo, mag-focus ka doon. Doon ka mag-focus. Kung mag-have faith, there's a hope naman kung a-action ka lang dito at kung magpaplano ka lang ng maigi at mabuti, magiging maganda yung resulta nito sa nakikita ko dito. And syempre, release or escape sa isang sitwasyon na hindi nagiging good sa'yo or hindi negative, mga negative thought, ganyan. I-release mo yung sarili mo sa mga frustration, kailangan sa isang mental strength or kailangan sa isang a clear mind, no, sa bagay o sa mga sitwasyon na gusto mong maganap o mangyaring pagbabago into your life. Planuhin mong maigi sa nakita ko dito. Mag-trust ka rin sa intuition mo dito, ha. You need then na abandoning something and going toward to a new situation o bagong simula sa buhay mo. Tumahak ng bagong simula, ganun. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na alisan, i-let go, o i-release, o i-change ng decision, gawin mo. O kaya is, may mga sitwasyon na kailangan mo na abandonahin, ganyan. Sa iba sa inyo. Gawin mo. Pero nasa sa'yo yun, how you handle your life, kasi ikaw yung buhay mo yan eh. Diba? I'm only the advisor. Kung sino ka mang energy ka, no? Arigatou namaste, God bless.